ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, unang Biyernes ng buwan ng Oktubre, at talagang bibilis na ang pagdaan ng araw at hindi mo mamamalayan, Pasko na. Tapos na naman ang taon. Pero bago yan, nawa ay patuloy natin mapagnilayan kung gaano naging mapagpala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin nyo nga po, pinagpala ako ng Diyos. Talaga bang nafe-feel nyo na pinagpala kayo ng Diyos? Kasi kadalasan ang nakikita natin ay yung hindi ibinibigay pa sa atin. Pero yung ibinigay na, hindi natin pinapansin. Kaya nga, ngayong araw na ito, sa ating Ebanghelyo, binibigkas ni Jesus itong kanyang pagkadismaya marahil, no? Nang sabihin niyang, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Kawawa ka, Capernaum!" So nandoon yung pagkadismaya at panghihinayang para sabihin niya kung sa mga taga-Tiro at taga-Sidon ginawa ang mga bagay na ginawa sa inyo, marahil matagal na silang nagsisi. So itong Corazin, Betsaida, Capernaum, ito yung mga pinagpalang bayan. Bakit pinagpala? Kasi sa dami ng bayan, sa dami ng lugar, sa dami ng tao na hinahangad nilang, sana dumaan ka din sa amin. Sana madaanan mo rin ang aming bayan. Mapagaling mo din yung mga maraming may sakit sa amin, mapalaya sa mga demonyo sa bayan namin. Pero itong mga bayan na binanggit ni Jesus, nagawan ito ng higit sa alinmang bayan, pero nakita niya, bakit parang kulang o walang pagsisisi sa kanila? Sana doon na lang ginawa, sana doon na lang binigay. So, sa tingin niyo po, gaya ng tanong ko kanina, ano ba, nakikita ba natin na pinagpala tayo? Kasi baka din, no? Pag dating ng araw,
Baka pag sayang eh. Kung yung kayamanan na mayroon ka ngayon, ibinigay sa iba, baka mas maayos na ang kanilang pamumuhay. Baka yung kalusugan na mayroon ka ngayon, kung sa iba yan ibinigay. Minsan na banggit ko na rin po, no, kapag napapadaan tayo sa mga pag may mga imbitasyon sa hotel, no, lalo na dito sa lugar sa Okada, diyan sa lugar na yan kung saan maraming kasino. Sino bang nagsusugal dito? Siyempre, hindi aamin, no? Diba? Nakikita mo, minsan mga senior citizen, buong araw nasa kasino. Diba yung pindot ng pindot, yung slot machine, pwedeng sabihin na deserve ko to kasi pension namin ito. Pero, diba, parang sayang. Yung mga pag naririnig natin sa mga hearing, na ang pera ngayon nakamaleta na, ang tawag basura. Diba? Sayang. Yung bilyon-bilyon na yan, kung ibinigay na sana sa ibang bayan, edi maayos na yung kalye, sementado na. Kaya pag nanonood ka pa rin minsan pag may mga documentary, yung mga bata o mga tao, kailangan mag-zipline, buwis buhay, makatawid lang doon sa kabilang side ng ilog. Kung nilagay ang budget doon, maginhawa ang buhay ng mga nasa bundok, yung mga nasa liblib. Pero yun nga po, no? Binigyan ka na ng milyon-milyon, binigyan ka na ng bilyon-bilyon, pero sinasayang. At hindi ito pinahahalagahan, hindi ginagamit sa tama. So baka sa atin din, no? Tingnan natin. Ano yung mga meron tayo? Ano yung mga ibinigay na ng Diyos sa atin na hindi natin pinahalagahan at sinasayang natin? Na baka isang araw, pagdating ng paghuhukom, sasabihin din tayo, kung sa iba ibinigay ang ibinigay sa iyo, baka mas naging mabuting tao sila kaysa sa atin. Amen?